Sunog ang gumising sa mga residente ng Barangay Zapote 1 sa Bacoor, Cavite ngayong Lunes. Tinatayang 300 pamilya ang nawala ng tirahan. Ang ilan damay rin ng kabuhayan. Ang mainit na balita hatid ni James Agustin. Mga bombero po. Nagangalit na apoy at makapal na usok ang gumising sa mga residente ng Barangay Zapote 1 sa Bacoor, Cavite. Mag-aalas 5 ng umaga kanina. Mabilis na kumalat ang apoy sa magkakadikit na bahay. Itinasa Bureau of Fire Protection ng ikatlong alarma. Nasa 13 fire truck nilang rumisponde, bukod pa sa mga fire volunteer group. Ang ibang bumbero pumeso na sa bakanting lote para malapit ang makapagbuga ng tubig. Mayroon ding umakyat sa bubong ng kalapit na establishmento. Lumikas sa mga residente sa kalsada bit-bit ang mga naisalba nilang gamit. Gaya ni Dexter na nailabas ang ilang appliances. Nagkakalabugan na yung mga pintuan namin na may sunog na raw. Tapos, paglabas ko ng bahay, sumilip ako kung nasaan talaga yung sunog. Dito pala sa likod lang namin. Ang kanyang bunsong kapatid na si Melissa, naiyak na lang. Natupo kasi ang kanyang bahay maging ang kabuhayang sari-sari store. Ang residente namang si Carmenita, iilang piraso lang ng damit ang naisalba. Pagsigaw ng mga kapitbahay namin, sunog-sunog. Pagtingin namin, apoy na talaga paglabas namin ng pintuan. Kaya wala na kami na isalba. Konting piraso na lang damit, yung maabutan na lang namin mabitbit. Pero ang kanyang kapitbahay at pamangkin na si Sheena, walang nailigtas na mga gamit. Di po namin alam kung paano kami babangon pag-uumpisa ulit. Lahat po nang naipundar po namin, wala na po talaga. Naapula ang sunog matapos sa mahigit 2 oras. Ayon sa BFP, gawa sa light materials ang halos lahat ng bahay, kaya mabilis na kumalat ang apoy. Inalam pa raw nila ang sanhi nito. Yung area kasi makipot yung lugar. So we made sure na ang access ng tropa ay mabilis. So that's why may mga vacant lots dito. May mga ibang business establishments na nakiusap kami na pwedeng butasin namin yung makeshift na wall nila para makapenetrate kami. Sa pagtataya ng mga taga-barangay, nasa 200 bahay ang nasunog. Apektado ang 300 pamilya. Ang kwento po sa akin, yung pong yung basurero po doon po nag-umpisa doon sa bahay niya. Tapos gumapang na po kasi nga the middle po ng madaling araw, hindi na ng mga tao, magising po nila, mataas na po yung apoy. Pansamantalang lumikas sa mga naapektuhang pamilya sa covered court ng barangay. Magtatayo raw ng mga modular tent. Nananawagan naman ng tulong ang mga residente. Sana nga matulungan kami para kahit paano makaahon kami. Kung sino po yung may mabubuting loob na gusto tumulong sa amin, tumatanggap po kahit ano po. Konting tulong lang po para sa muling pagbangon po namin ulit. May hirap po sa amin na halos zero talaga, as in wala talaga kami na bit-bit. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. "119 days na lang, eleksyon 2025 na. Day 2 na po ngayon ng election period at may mga naaresto agad dahil sa paglabag sa gun ban. Sinita rin sa checkpoint ang ilang motorcycle rider na walang helmet o kaya'y meron man pero hindi naaayon sa safety standards. Balitang hatid ni EJ Gomez. Pinagsabihan at tinikita ng ilang motorcycle riders sa COMELEC checkpoint sa Lawag, Ilocos Norte. Ang suot kasi nilang helmet, unauthorized o di pasado sa safety standard. Tumanggi silang magbigay ng pahayag. Sa Kasiguran, Aurora, wala namang suot na helmet ang ilan. Pinagsabihan muna sila na sumunod sa patakaran at hindi muna tinikitan. Sa Samal, Bataan, bahagyang napinsala ang COMELEC checkpoint signage matapos itong tamaan ng umano'y lasing na rider. Wala namang nasaktan ayon sa nakabantay na pulis. Sa update ng Bataan Provincial Police, 10 ang naaresto nila sa mga checkpoints sa iba't ibang bahagi ng probinsya matapos mahulihan ng mga baril at iligal na droga. Sa Nueva Ecija, kasama ang isang sundalo sa 8 naaresto dahil sa paglabag ng gun ban. Ang isa sa kanila, nakunan pa ng iligal na droga. Batay sa tala ng COMELEC Central Luzon Office, meron ding 5 naaresto sa Pampanga at 2 sa Zambales. Maharap sila sa reklamong paglabag sa Omnibus Election Code. Wala silang pahayag. Sa Haro, Iloilo City, nakumpiska ang ilang baril at bala sa pickup ng isang negosyante. Ayon sa pulisya, natuklasan nila ang mga ito matapos bumangga ang pickup sa ilang stalls ng bibingka. Wala raw maipakita ang kaukulang dokumento ang negosyante kaya inaresto siya.
Paliwanag ng negosyante sa mga pulis na kaidlip siya habang nagmamaneho. Hindi naman malinaw kung para saan ang mga baril at bala. Sa Cotabato City, arestado ang isang lalaki matapos mahulihan ng isang baril at 2 magazine. Ayon sa pulisya, wala siyang maipakitang dokumento. Walang pahayagang sospek. Nagsimula na rin ang inspeksyon sa Buluan, Maguindanao del Sur na nasa red category, pati sa Parang Maguindanao del Norte na nasa yellow category naman. Ayon sa mga otoridad, generally peaceful ang unang araw ng pag-iinspeksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na may maraming areas of concern dahil sa banta sa seguridad. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Paalala pong muli, bawal magdala ng mga baril, armas at mga pampasabog sa mga pampublikong lugar ngayong election period na. Iiral po ang gun ban hanggang katapusan ng election period sa June 11. Paglilinaw ng Commission on Elections, kahit po registered at may license to carry firearms outside the residence, bawal pa rin pong magdala ng baril at armas kapag gun ban. Ang mga pwede lang ma-exempt sa gun ban ay mga pulis at sundalong naka-duty, mga security personnel ng mga nasa diplomatic mission, at security agencies. Gayon din kung kayo ay cashier o disbursing officer, high-risk individuals gaya ng mga kandidato, matataas na opisyal ng gobyerno o kay bahagi ng hukom at piskalya. Security detail ng mga opisyal at pribadong tao o kay otorisadong mag-transport ng armas mula sa mga accredited na supplier o kumpanya, pati sports shooters. Kung kwalipikado kayo, pwede kayong mag-apply para sa gun ban exemption sa COMELEC website hanggang May 28. Kapag lumabag sa gun ban, pwedeng makulong ng 1 hanggang 6 na taon. Hindi na papayagang magsilbi sa gobyerno at mawawala ng karapatang bumoto. Tuloy-tuloy ang perwisyong dala ng maulang panahon sa Kabikulan at ilang bahagi ng Visayas. Dahil po yan sa shear line o ang salubungan ng Amihan at ng Easterlies. Lubog sa baha ang 2 barangay sa Huban, Sorsogon. Inilikas ang 50 residente. Nagka-landslide naman sa isang barangay sa Lloriente, Eastern Samar. Humambalang sa isang lane ng kalsada ang natumbang puno. Agad namang naisagawa ang clearing operation sa lugar. Ngayong Lunes, asahan po ang katamtaman hanggang sa malalakas na ulan sa Quezon, ilang lalawigan sa Bicol at sa Northern Samar ayon sa Pag-asa. Uulanin din sa mga susunod na oras ang ilang pangapanig ng bansa base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible po ang heavy to intense rain sa ilang lugar. Pinapaalerto ang mga residente sa banta ng baha o landslide. Bukod po sa shear line, nagpapaulan din sa ilang bahagi ng bansa ang hanging amihan at mga local thunderstorm. Dahil sa amihan, nakapagtala ng 15.2 degrees Celsius na minimum temperature sa Baguio City ngayong araw, habang 23.4 degrees Celsius dito sa Quezon City. Sa mga motorista, humabol na sa pagpapagas dahil may taas presyo sa ilang produktong petrolyo bukas. Sa anunsyo ng ilang oil companies, tataas ng 90 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel simula po bukas. 80 centavos naman ang dagdag sa gasolina. Ang Clean Fuel nag-anunsyo rin ng 80 centavos na taas presyo sa kada litro ng kerosene. Yan na ang ikalawang sunod na linggo ng oil price hike ngayong taon.